Sa isang bayan sa Espanya, nagnakaw si Vicente ng maraming bote sa grocery habang gumamit ang anak niyang si Ian ng espesyal na ilusyon para malito ang tindero. Umalis si Vicente matapos bumili ng maliit na bagay habang pinanatili ni Ian ang kanyang kapangyarihan sa labas. Pero nang asarin at tawaging kakatwa si Ian ng mga dumadaang babae, nawala ang kanyang focus at tumigil ang ilusyon. Agad napansin ng tindero ang mga nakaw na bote at hinabol si Vicente gamit ang kanyang martilyo, kaya mabilis siyang nilinlang muli ni Ian sa pamamagitan ng pagpapanggap na may hawak siyang baril. Gayunpaman, di nahinto ang clerk at nataranta si Ian, at aksidenteng nabaril ang babae. Sa pagtumba niya, kumislap ang kanyang mga alaala sa mga mata ni Ian, at dinig ang sirena sa malapit. Hinila ni Vicente si Ian gamit ang truck, at nakitang wala na ang sugat ng babae. Habang mabilis ang takbo, hinabol sila ng mga pulis kaya ginamit ni Ian ang salamin para iligaw sila, na ikinagalit ni Vicente. Nang sumobra ang bilis, nabura ang ilusyon at naabutan silang muli kaya nagpatuloy ang habulan. Nakipagtalo si Ian sa ama dahil ayaw niyang magpakababa kung pwede naman silang yumaman agad sa simpleng paraan. Ayaw pumayag ni Vicente dahil baka makuha nito ang kanilang atensyon, pero hindi sinagot ang tanong ni Ian na sino sila. Sa dalampasigan, nagpakawala si Ian ng ilusyon ng bagyo ng granizo. Nakita ng pulis na napataob ang kanyang kotse dahil sa hangin at nahila sa gasolinahan. Doon, sa wakas ay nakita ng opisyal na maayos na ang lahat. Nakita ni Dr. Adriana ang insidente sa security camera. Kinabukasan, nasa abandonadong barko ang dalawa. Nanaginip si Ian ng kanyang ina, ngunit nagising siyang nababagabag. Ipinagluto siya ni Vicente ng espesyal na almusal para sa kanyang kaarawan at ipinakita ang larawan ng kanyang ina noong araw na lumabas ang kanyang kapangyarihan. Gusto mag-arcade ni Ian para sa normal na kaarawan, pero pinagbawalan siya ni Vicente. Galit na pumasok si Ian para paluin ang training dummy, ngunit matapos ang ilang palo, tumakas siya sa bintana. Sa bayan, binalita ng pulis sa bartender ang granizo, at narinig ito nang nakapansin na ginamit ang kapangyarihan para itumba siya. Nang gabing iyon, pinaligiran at pinasok ng pangkat ang barko habang si Vicente ay nanonood ng TV. Inamin ni Adriana na nasa ahensya na siya at tinrato si Vicente na parang lumang kaibigan. Gusto niyang malaman ang tungkol kay Ian, pero biglang nakuha nila ang lokasyon ni Ian mula sa ibang mga ahente. Si Ian ay nasa arcade, at dumating ang naghahanap sa kanya, at dalawang ahente. Tinulak ng lalaki ang isa sa kanila sa likod ng kurtina, binugbog ito, at nagulat sa radyo gamit ang peking boses. Agad na inutusan ni Adriana ang mga ahente na gawin itong bagong prioridad. Hinanap ng tagamasid si Ian na tago sa mesa, pinaputukan siya ng ahente, ngunit lumitaw ang tagamasid sa likuran nito, isang ilusyon lang. Hinabol ng ahente ang peke habang itinaas ng tunay ang kamay para linlangin si Ian, pero biglang sinuotan siya ng helmet ng ahente para mawala ang kapangyarihan. Tinulak ng bantay ang lalaki paatras at nilabanan sa dilim. Inihagis siya sa pader at bumagsak sa grupo, pero patuloy siyang lumalaban ng buong tapang. Pinagpapawisan at dedma sa mga VR players sa paligid. Pagkababa ng mga ahente, hinubad ng isa ang helmet at hinanap si Ian. Samantala, nilapitan si Ian ni Esther at ng isa pang ahente para ihatid siya palabas. Hinihintay siya ni Adriana sa van at sinabing marami pang gaya niya saka ipinakita ang pagdukot kay Vicente, kaya sumama si Ian. Gayunpaman, pagkapasok sa van, agad siyang itinali at hinalmetan bago kinuhanan ng sample ng dugo. Paglabas ng nakakita, wala na ang van, kaya bumaba siya sa kalye at lumikha ng ilusyon ng isang stroller para biglang huminto ang isang truck at magdulot ng aksidente. Naisip ng driver na huminto, ngunit sinabihan siya ni Adriana na magpatuloy dahil ilusyon lang ang truck. Maya-maya, nagising si Ian sa ahensya at ikinuwento sa kanya ang kanilang kasaysayan. Ang ahensya ay lumalaban sa konsensya, isang organisasyong may kakayahang tulad niya na matagal nang kontrolado ang mga taong nasa kapangyarihan. Kaya naman kahit anong partido ang manalo, hindi mahalaga kung ano pa man ang estado ng bansa. Gusto ng ahensya na pigilan sila at ibalik ang tunay na demokrasya. Sabi ni Adriana, gusto nang nakakita na sumama si Ian o papatayin siya, kaya hiniling niyang sumunod na lang ang bata. Nais din niya ang formula sa dugo ni Ian pambara sa kapangyarihan ng kalaban. Nagtaka si Adriana kung ano ang kayang i-project ni Ian. Sinabi ni Ian na imposible ang paglikha ng tao, ngunit hindi naniwala si Adriana. Binigyan niya si Ian ng pagsubok at ipinaliwanag na emosyon ang nagkokontrol sa kapangyarihan nito. Sa pagpapakita ng larawan ng kanyang ina at pagbanggit sa kanyang kabataan, nakalikha si Ian ng ilusyon. Napunta sila sa dalampasigan kung saan may nakakainis na langaw. Sumunod, hiniling ni Adrianang bumalik sa realidad at ipaalam ang langaw, ang tawag sa permanenteng ilusyon. Ngunit tinapos ni Ian ito at nais makita ang ama. Dinala naman ni Adriana si Ian kay Vicente na nagbabala tungkol sa mga eksperimento ng ahensya, pero sinabi ni Adriana na masusuri ni Ian ang alaala ng ama para sa katotohanan gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng isip ng kanyang ama, nakita ni Ian ang batang Vicente sa ahensya. Dahil sa alarma, dinukot niya si baby Ian. Tinangka siyang pigilan ni Adriana,
Pero lumaban siya at mabilis na tumakas si Vicente. Sa kasalukuyan, nahimatay si Vicente nang bitawan ni Ian na nagalit nang malaman na hindi niya ito tunay na ama. Kinumpirma ito ni Adriana at sinabing baka buhay pa ang ina nito. Pagkatapos, pinakita ni Adriana ang blood test sa Amerikano na nais malaman ang pinagmulan ng lakas ni Ian. Sabi ni Adriana, nakuha niya ito sa kanyang magulang, na akala nila'y imposible dahil dapat ay baog ang mga nakakakita. Si Ian ang unang ipinanganak na ganoon. Inutusan ng Amerikano si Adriana na kunin ang formula, pero tumanggi siya dahil may potensyal si Ian na gisingin ang ikatlong kapangyarihan at maging tanging depensa laban sa Muley. Itinuturing ng mga Amerikano ang mula na isang alamat. Sinuri ng doktor si Ian at ngumiti nang makitang 204% ang neuron factor nito. Samantala, nilapitan ni Esther si Ian sa silid at sinabing isa lang itong lab rat, kaya inalok niya itong tumakas. Pagbaba nila, napalibutan sila ng gwardya, pero nilabanan sila ni Esther gamit ang baton, taser, at husay. Tumba agad ang mga ahente, at sinubukan ng dalawang umalis. Sinabi ni Ian na isama rin dapat si Vicente dahil nasa alaala niya ang mga sagot na hinahanap niya. Habang inilalayo ng dalawa si Vicente at naghahanap ng kotse, napansin ni Adriana ang pagtakas at nag-alarma. Lumabas at nagpaputok ang mga ahente, pero mabilis na nagmaneho si Ian habang nakikipagtalo sa mga kasinungalingan ni Vicente. Sa loob ng lab, ninakaw ng doktor ang baril at binaril ang lahat sa silid bago tiningnan ang mga kamera na nagbunyag na siya talaga ang nakapansin. Palabas, ginamit ni Ian ang kapangyarihan para iligaw ang mga gwardya. Sa kalsada, sumalpok ang sasakyan dahil sa bilis ni Ian. Maya-maya, huminto ang isang saksi. Nilinlang siya ni Ian na walang nangyari, pero ngumiti muna ito bago umalis. Pagkatapos nakahanap ang tatlo ng motel na mapagtataguan. Kinabukasan, magkasama sina Ian at Esther sa bubong bago bumalik sa silid, kung saan nila natuklasang nawalan ng malay si Vicente matapos uminom. Gusto ni Ian ang sagot, kaya muling pumasok siya sa isip ng kaniyang ama. Sa alaala nakita ni Ian si Adriana na may hawak na file ng pasyenteng si Kaminsky na ililipat sa Poland. Tiningnan niya ang van sa labas at sinabihan ng driver na iturok ang formula mamayang gabi. Nakita ni Ian sa likod ng driver ang isang maskaradong taong kulang ng 3 daliri. Sa gulat, nawalan siya ng koneksyon. Maya-maya, nagpunta si Ian sa bangko at binigyan ng clerk ng papel gamit ang ilusyon, kaya inakala itong checking ipapakash. Pagkabigay ng pera, humingi agad si Ian ng tulong sa gwardiya. Butit nakilala ni Ian si Esther at mabilis silang tumakas palayo sa iba. Pagbalik sa motel, naisipan ni Esther na ikalat ang pera sa kwarto bago maligo, pero nag-aalala si Ian sa pagkawala ni Vicente. Sa sandaling iyon, may nagpark sa labas, kaya pinagtago niya si Esther at naghanda ng ilusyon. Pagpasok ng nakakakita sa isang abandonadong silid, agad niyang nakita ang katotohanan sa pag-alis ng takip sa salamin dahil hindi ito naaapektuhan. Agad na naglaban sina Ian at ang tagakita sa gitna ng mga ilusyon. Hindi nagtagumpay ang taser at upuan ni Ian. Nag-away sila hanggang sa itinalbog si Ian sa pader, at matapos sumulyap sa banyo, sinilip ang kanyang mga alaala. Nagbangko siya para punduhan ang pagpunta sa Poland at hanapin ang siyentipikong gumawa ng eksperimento. Nawala ng malay si Ian nang iwan siya ng nakakita at umalis ang lalaki. Nanaginip muli si Ian tungkol sa kanyang ina hanggang sa gisingin siya ni Vicente dahil sa malaking balita ng pagnanakaw sa bangko. Sinisi ni Ian si Vicente sa pagsisinungaling at kung bakit hindi niya ito tinatawag na dad. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, binigyan siya ni Vicente ng 2 pagpipilian. Ang ituloy ang landas na magdadala ng sakit o ang umalis na kasama siya. Pinili ni Ian na pumunta sa Poland nang wala siya. Sinusubaybayan nina Adriana at Amerikano ang serial number ng ninakaw ni Ian at nalamang bumili ito ng tiket sa tren. Maya-maya, dumating sina Ian at Esther sa Poland at agad na hinanap ang laboratorio. May mga ahenteng naghihintay sa malapit, ngunit napatay silang lahat sa ilang putok. Sa abandonadong laboratorio, nakita agad ni Ian ang silid sa kanyang panaginip. Kinatok niya ang mga dingding hanggang sa makarinig ng hungkag na tunog. Pinasag ni Ian ang pader at natagpuan ang isang lihim na silid na puno ng mga dokumento. May kuwaderno ritong may pamagat na Idol Project Awareness. Naglalaman ng larawan ng kanyang ina at alaala nila. Binasa ni Esther ang likod ng litrato. Ang lolo ni Ian ang utak ng mga eksperimento na ginamit ang sariling anak. Bumalik si Vicente sa kanyang barko at binisita ni Adriana upang sabihing dapat na siyang tumigil sa pag-inom at maging tunay na ama. Pagbalik kay Ian, natuklasan niya na si Esther ang nagdala sa kanya upang tulungan si Ian na makuha ang mga kasagutan. Tumanggi si Ian at nagbunot ng baril, pero batid ng saksi na ilusyon lang ito kaya nilagpasan siya. Sa pagtingin, nakakita pa siya ng mga huwad na Ian at agad na paligiran na siya ng mga ito. Alam niyang ilusyon lang ang lahat kaya sa turo ni Esther, hinarap niya ang tunay na Ian. Gamit ang sariling baril, inamin ng lalaki na siya ang tunay na ama ni Ian. Noong Cold War, tinurukan ng siyentipiko ang mga voluntaryo, kabilang ang kanyang anak at ang tagakita, ng pormulang nagbigay sa kanila ng kapangyarihang manlinlang ng isip.
Ngunit matapos ang digmaan, di alam ng gobyernong gagawin sa kanila at natakot na baka ang mga espiyang ito ay umanib sa kaaway, kaya minabuti nilang ubusin sila. Nawawalan na sila ng pag-asa nang sumulpot ang mula. Ang muli ang huli at pinakamakapangyarihan sa mga nakakakita. Nang tangkaing patayin, ipinahayag niya ang ikatlong kapangyarihan, ang kontrol sa isip para pamatayin ang mga kalaban o ang kanilang mga sarili. Tinipon niya ang mga nakaligtas para buuin ang konsensya, kung saan nagtago sila at namuhay ng normal. Tinawag siyang muli dahil baog siya, gaya ng dapat sa lahat ng nakakakita. Hindi gumamit ng proteksyon ang ina ni Ian at isang araw ay bigla siyang nabuntis, na itinuring na isang himala. Si Ian lang ang tanging natural na isinilang. Pumasok na ang mga ahente sa gusali at narinig sila, kaya sinabihan si Esther na itakas ang bata sa Madrid. Paakyat ng hagdan ng dalawa, nilabanan ng saksi ang mga ahente. Binaril niya silang lahat ng walang pag-aalinlangan, ngunit patuloy ang paglapit nila, kaya gumamit siya ng mga ilusyong gagamba para ilihis ang atensyon at mas mabilis silang mapatay. Pero nagulat pa rin siya ng dalawang lalaki mula sa likod at hinuli gamit ang helmet. Samantala, mabilis na tinalo ni Esther ang ilang ahente sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang sarili nilang mga sandata. Tumakbo sila ni Ian sa bubong, kung saan ipinakita ni Esther ang isang napakagandang pagtalon at perpektong paglapag. Nagalangan si Ian, pero biglang dumami ang ahente, kaya tumakas siya sa tunnel kasama si Esther. Maya-maya, ang tagapansin ay nakapiit na sa lab ng ahensya. Matapos kumuha ng dugo gamit ang robot, sinuri ang kanyang katawan sa makina na nagresulta ng matinding sakit. Pinatitigil ng Amerikano si Adriana dahil baka mamatay ang paksa, ngunit hindi siya pinansin nito. Dahil sa tindi ng mga ungol sa sakit, napahinto si Adriana sa eksperimento. Maya-maya, ibinalita ng isang siyentipiko na natunaw na ang formula sa katawan kaya hindi na nila ito muling mababawi. Pinalitaan ni Adriana ang Amerikano na si Ian na lang ang kanilang pag-asa. Kapag bumuti na siya, hihingi siya ng tubig at bibigyan siya ng robot ng isang baso. Sa sandaling iyon, binunyag ng tagamasid ang ikatlong kapangyarihan. Kinontrol ang tekniko para gamitin ang mga armas nito para patayin ang lahat ng siyentipiko at ahenteng nanonood. Pagkatapos, pinalabas ang tekniko. Palayain mo siya. Sa Madrid, dumating sina Esther at Ian sa bahay ng fan, at sinalubong sila ng katulong ng may sorpresa. Buhay ang ina ni Ian, ngunit nasa isang catatonic state siya dahil sa mga eksperimento. Nalaman ni Ian na may maliit na bahagi pa ng isip ang kanyang ina sa loob ng kanyang kalooban. Pumasok siya sa isipang ito at nang magkita silang muli sa mga alaala, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Sumama sa kanila ang nakapansin at ipinakita ang mga alaala ng matinding pagpapahirap na dinanas ng kanyang ina mula sa ahensya. Bago siya mahuli, nag-iwan siya ng alaala sa isipan ni Ian upang ma-access ang mismong formulang kinakatawan ng mga laruan. Gusto ng tagakita na lumikha ang formula ng mga taong may kapangyarihan, ngunit naharang siya ng isang hindi nakikitang pader. Batid ni Ian na ayaw ng kanyang ina na may makakuha nito, pero patuloy ang pag-atake ng tagakita na nagdulot ng kanyang pagkabaliw. Sa huli, kinanta ni Ian ang oyayi para sa kanyang yumaong ina sa huling pagkakataon. Pinalibutan at pinasok ng mga ahente ang silid. Dahil sa tindi ng emosyon ni Ian sa pagkawala ng ina, nagising ang ikatlong kapangyarihan niya para kontrolin at pagbagsakan sila sa isa't isa sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos hinanap ni Ian ang iba pa at sa pagkakataong ito, pinagbabaril sila habang nakangiti sa mga mantsa ng dugo, hindi pinapansin ang mga alalahanin ni Esther. Natakot ang ahente at lumabas para sumama kay Adriana. Sinundan sila ni Ian at pinaluhod habang nakahanda ang mga baril upang magpaputok. Dumating si Vicente upang sabihan si Ian na minamanipula lamang siya at huwag managot sa masaker dahil pagsisisihan niya ito sa huli. Naglapag ng baril ang lalaki at inutusan si Ian na patayin si Vicente, ngunit gusto lang ni Ian na maghiganti sa ahensya. Sinigawan ni Vicente ang lalaki sa pagpanggap na ama dahil hindi naman niya ito pinalaki, kaya binaril siya nito. Nabigla si Ian at nilapitan si Vicente habang inilalayo si Esther. Sa huling lakas, hiniling ni Vicente na pasukin ni Ian ang kanyang isip, batid niyang hindi na siya makakaligtas. Sa alaala, humiling ang ina kay Vicenteng na iligtas ang sanggol, kaya humingi ng tawad si Ian at muling tinawag siyang tatay. Nagyakapan sila at pinanood ang kanilang mga alaala sa pangingisda bago pumanaw si Vicente. Pagkatapos magpaalam, hinanap ni Ian ang kalaban na nagtatago sa isang salusalo sa kalapit na gusali. Ginamit ni Ian ang kanyang kapangyarihan para itumba ang mga dumalo sa party at nakitang bihag ng lalaki si Esther habang nakatutok ang baril. Isang labanan sa isipan ang nagsimula sa pagitan nila para kontrolin ang baril. Ngunit dahil hindi pa lubos ang kapangyarihan ni Ian, nabawi ng kalaban ang kontrol sa kanyang kamay. Sinimulang kontrolin ng tagapansin ang lahat para atakihin si Ian. Ginamit niya ang tray bilang kalasag pero patuloy pa rin siyang nadaig ng marami. Dahil sa desperasyon, nagamit niya ang ikatlong kapangyarihan at mabilis na pinatumba ang mga kalaban gamit ang mga bote. Nagpadala pa ng mga tao ang nakakakita hanggang sa may malakas na sumakal kay Ian at muntik na siyang mapatay. Buti dumating si Adriana at pinaril ang lalaki sa ulo.
Nakiusap si Ian para kay Esther, pero sinabi ni Adriana na sila lang ang naroon at gawa-gawa lang ito ng isip niya. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ni Ian na siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay na akala niyang ginawa ni Esther.